Our next speaker is from one of our partners, the Humanitarian Leadership Academy. She is a human resource practitioner and an internationally certified organization development analyst. Please welcome the Academy Center Director of the Humanitarian Leadership Academy, Ms. Jocelyn Pilapil. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto kong ipakilala ang Humanitarian Leadership Academy sa pamamagitan ng video na ito. All over the world, there are crises happening every day. From droughts in East Africa, to war-torn destruction in the Middle East, to floods in the Philippines. We can't stop these disasters from happening, but we can be better prepared for when they do happen. We are here to enable this. We will have centres across the globe, connecting individuals, communities and businesses worldwide. Each centre will be focused on providing sustainable delivery models, looking at learning in 3 ways: accessibility, quality and scale. Building networks to increase reach as well as knowledge and learning. The power of collaboration will enable all of us to be ready together. Through digital tools, face-to-face training and local mentoring, we bring together governments, individuals, businesses and communities to share learning from the grassroots up. This ensures that they're better prepared before a disaster or emergency strikes. We want communities to share the skills they have learned by transferring professionally developed skills with others to create real impact and change, providing real evidence to enable communities to work more effectively together. Where a farmer in Bangladesh facing water shortages can learn from the experiences of communities in drought-prone areas of Kenya, so that businesses can be better connected to local communities. National governments can support learning. Online tools can teach individuals, and this knowledge can be shared with communities, so that we are all better prepared for an emergency. We are all human. We are all humanitarians. We are the Humanitarian Leadership Academy. Yon, napaka-passionate na mga speakers natin, ano? Lahat naman may declaration of commitment. Pero paano mo kayang magagawang makatotohanan yung commitment na yon kung hindi mo naranasang mamatayan ka ng pamilya? Kung hindi mo naranasang makatulog sa evacuation centers? Bilang isang babae po, Pilipina, galing sa mahirap na pamilya, 3 beses kong naranasang matulog sa evacuation centers. Nung ako po ay nakatira sa Valenzuela. Alam naman natin, pag sinabing Valenzuela, hindi naman umuulan dyan, pero pag sinabing high tide, talaga namang tumataas po yung baha. Alam ko kung paanong malipasan ng gutom, mabasa, matakot kung buhay pa kami ng nanay at tatay ko at ng mga kapatid ko noong panahon po ng 1980s. Kaya naman naniniwala po ako sa misyon ng Humanitarian Leadership Academy. Kung sinasabi nga po natin dito kanina no, sa presentation, 10 centers po ang itatayo ng Humanitarian Leadership Academy na nakabase sa London ang headquarters at kauna-unahan ng bansang Pilipinas. Pwede ba tayong magmalaki dahil doon? Ano po yon? Ano sagot natin? Yes, nagmamalaki tayo. Dahil hindi naman ito lang ang playground ng mga disasters, naniniwala rin po tayo na marami na tayong dapat na pagtipon-tipuning mga learning, knowledge, and products. Kaya nga lang po hindi na solidify dahil hindi rin tayo nagkakaisa. Palagay ko hindi panahon ngayon ng pagsisihan. Hindi panahon ngayon kung sino ba ang bida at sino ba ang talunan. Hindi pinag-uusapan dito ang sarili natin. Kailangan natin pag-usapan kung ano ba talaga yung dapat nating gawin. Na-preempt lang ni Rize yung presentation namin. Ito po yung aming mga produkto. Sinabi kahapon ng Rappler, ano, enabler sila, facilitator, at collaborator ng information. Ang Philippines Academy Center po naman, kami rin enabler, facilitator, at collaborator naman ng humanitarian learning. Okay? So ano ba yung aming mga flagship programs? Nakakalaki lang ng ulo, nadadalawang taon pa lang kami, nakita namin yung logo dyan. Maraming salamat sa inyo, Rappler. Okay. Umpisa po sa aming, isa sa mga flagship programs na meron kami, itong Business Continuity Planning Program for Small and Medium Enterprises. Kasama po namin dito ang PDRF, si Riza, andito rin ang UP-ISSI, at ang Unilever po ang sumusuporta sa amin dito.
Layunin po ng project na ito na mabigyan ng kasanayan sa BCP program ang 1,000 micro, small, and medium enterprises. Nakikita niyo po sa picture na to si Helen. Siya po ay taga Dingalan, Aurora. At pagkatapos siyang umattend ng training, para namang inadya. Kailangan magkaroon ng application kasi bumagyo. At na-interview siya ng aming communication specialist at sinasabi niya na responsibilidad ng mga negosyante na makapagsilbi at tumulong kapag may disaster. Yan yung natutunan niya sa training. Hindi pwedeng matulog ka lang o matakot ka lang pag may disaster. Bilang isang mamumuhunan, alam mo dapat yung obligasyon mo. Tayo, bangon. At paano ka magiging handa? Dapat kasi may tamang edukasyon. At yun po yung naitulong ng Business Continuity Planning Program para sa ating mga maliit na mamumuhunan. Meron pa po kaming isang project ngayon. Yun po yung Alert and Ready Communities Project. Partner po namin dito ang Save the Children Philippines at ang Local Government Academy ng Department of Interior and Local Government. Ang ginagawa po namin dito ay quality assessment tool. Yung pong quality assessment tool na yon ang mag-a-assess sa kalidad ng kahandaan o plano ng disaster risk reduction management ng isang barangay. Plano po namin na makabinipisyo ng 7,400 barangays at to date actually meron na kaming 4,000 barangays na binipisyuhan. Kahapon pinag-usapan natin yung big one. Lagi talaga kaming medyo tumatama sa mga sa mga agenda ng gobyerno ngayon at saka iba pang sangay na ng gobyerno natin. Ang big one, Preparedness 1 Cavite Colloquium po, kung titignan nyo, bakit Cavite lang? Sentro siya parati, di po ba sa Metro Manila? Napag-aralan naman namin kasi natatamaan ng West Valley Fault, yung tatlong probinsya ng Cavite, katulad po ng Carmona, GMA, at saka ng Silang. Ang Philippines Academy Center po, ang kanyang main office sa Silang. Kaya naman, naisip namin na makipagtulungan kami at kausapin namin ang Public Safety Office ng Cavite. Nandito po sila ngayon. Ang ADRA, ang Adventist Development Relief Agency, at ang Department of Science and Technology, si USEC Solidum, at ang iba pa pong mga ahensya para maintindihan natin ano na ba talaga yung paghahanda na ginagawa ng Cavite at pinag-uusapan lang natin Metro Manila. Kasama rin po namin doon si Mr. Mon Santiago na narinig natin kahapon. At meron kami mga plano kung paano natin talaga gagawin yung paghahanda for this big one. Ang isa pong kauna-unahan siguro na pwede namin ding ipagmalaki para sa Humanitarian Leadership Academy is yung aming mga innovative approaches for learning. Katatapos lang namin ng gamification, learning ship, kung saan inimbita po namin yung iba't ibang sangay ng aming mga partners. Mayroong mga private organizations, local government agencies at saka mga civil society organizations na kung saan gumawa po sila ng DRR-related games. Okay? Kasi alam naman natin, maraming mga millennials dito. Pakitaas nga ng kamay kung sino yung mga millennials. Medyo ayaw na natin ng face-to-face, di ho ba? Ayaw na rin natin ng ano pa ba? Ng coaching at saka mentoring. Gusto natin, tayo na lang at our own face. Tinatrabaho natin kung ano ba yung natutunan natin. So medyo exciting siya at alam ko na marami kayong gustong tanong para dito, kaya po siguro iiwanan ko sa inyo yung aming tawag dito, online platform video na kaya. Philippines at Humanitarian.Academy Academy for more information or lapit po kayo sa booth namin. Medyo malaki siya. Nasa unahan kaya mayabang kami ng konti ngayon. At meron din po kaming Facebook page at Humanitarian Leadership Academy and follow us on Twitter at Academy Ham. Maraming salamat po.